ba? Ikaw, Mga 12 kaya. doon pa rin. Sige. Oh, gusto mo na. Okay lang. Mamaya lang tayo mag-usap. Paano na ngayon? Asikasuhin mo yan. Sana'y akin ang iyong diwa nang lubusan kong makamta ng tamis. Sana'y akin ang iyong diwa nang lubusan kong makamta ng tamis. Nais kong ako'y iyong mahalin. Sayang ang pangako, sayang ang pangarap ng sana'y huwag kumupas kung ito'y nais mong maangkin. Kaaking ako ba sinta? Pagnanais ko'y akin ang iyong Yung nga palang cocktails mamaya. Pasusundo kita kay Joe mga 5 o'clock. Kailangan ko bang umattend doon? Kailangan. Dahil attend ako. And make sure, isuot mo yung damit ang pinadala ni Mama. Sige na. Nag-long distance nga pala kanina si Elmer. Ino-offeran daw ako ni Mr. C ng pelikula. Maganda yung role. Bagay sa akin. At saka ilang days lang daw ang shooting. Ano sabi mo? Sabi ko, tatanong ko muna sa'yo. Hindi ba marunong umintindi ng Tagalog yung dating manager mo? O baka naman talagang tanga lang? Ilang araw lang naman eh. Saka, wala naman ako magawa dito. Di mas maigi mapaglibangan kong trabaho. Gusto mo lang pala maglandi, ginagawa mo pang excuse ang trabaho. Pag tumawag ulit sa'yo manager mo, i-remind mo siya na natapos na ang pag-aartista mo na nag-asawa ka. Saka sa susunod, huwag mong ibibilad ang katawan mo sa labas ng ganyan. Nakakahiya. Baka may namboboso sa'yo. Next time, huwag kang harap sa kainan ng ganyan na ayos mo. Magbihis-bihis ka naman ng konti. Hindi ka na artista. Konting disente naman.
Do you know that he's famous? Yeah. Let's try that. Yeah, why not? Sounds like fun. And the market has been so bad. What are you doing tomorrow night, huh, Susan? Magandang gabi po, senyorita. Senyorito, Bakit? Wala. Bakit ba dito mo ginagawa yan? Pwede bang hinaan natin ito napakalakas? Akit ang mama dito bukas. Doon tayo magdi-dinner sa kanila. Benvenida party ng pizza kong galing Canada eh. Pwede ba ikaw na lang? Parang sisipunin ako eh. Kalokohan. In-expect tayo ng mama. Marami ka ng atraso doon. Kailan tayo bababa ng Maynila? Bahala na. Sabi mo nun sa akin last week. Kahit sandali lang. Busy ako eh. Kahit ako na lang. Kahit 1 week lang. O kaya 3 days. Gusto ko lang kasi makita ang ate eh. Kahit 2 araw Bakit? lang. Doon ba kayo magkikita ng lover boy mo? Anton! Ha? Sawa na ba kayo sa Baguio? Ano ba pinagsasabi mo? Ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong problema eh. Anton, wag. Wag, Anton. Anton! Aling Nena, Po? anong oras umalis ang senyorito mo? naku, kaninang-kanina pa ho, senyorita. Anong oras daw siya babalik? Wala akong sinabi. Basta't ipinagbilin sa akin na hindi raw kayo mag-aapunan dito. At ipaalala ko raw sa inyo na meron kayong lakad mamayang gabi. Good morning. Excuse me. Ako nga pala yung bagong lipat dyan sa kabilang bahay. Kung pwede sana makagamit ang telepono nyo. Importante lang eh. Pwede ba? Sure. Thank you Disconnected na kasi yung telephone doon eh. Aling Nena, hatiran niyo ako ng kape sa labas, ha? Go ahead. Hello? Oo, si Danny to. Oo, okay na lahat. Oo, andito ako sa kabila. Thank you very much nga pala. Ako nga pala si Danny. Danny Mendoza. Susan Quaresma. Pasensya ka na kung paminsan-minsan sana makagamit naman ako ng telepono rito. Dahil mga 2 weeks pa raw bago ikabit yung telepono ko eh. Dahil yung huli palang tumira, hindi pala nakabayad ng telepono. Okay lang. You want coffee? No. Thank you. Sigasuhin ko pa yung mga paglilipat ko eh. Hassle eh. Matagal na ba kayo rito? Mag 1 year na. Dito rin ang trabaho ng mister mo? Oo. Sa import-export. Si.
Siya nga pala. Sige, nalakad na ako. Nasusunod na lang ha. Makikitawag ulit ako. Okay. Nice meeting you. Bye. Thank you. Yeah. Sige. Ang galing, no? Dapat naman siguro. Sa laki ng bibayad ko sa kanya. Are you okay? Tawagan mo si Shirley. Ngayon? Pero, may dinner ka mamaya. Alam ko. Tawagan mo siya, sabi mo punta sa condominium. Well, okay. Hi! Oh, hi! Sabi ko na nga ba, ikaw yun eh. You need a lift? Pauwi na rin ako. No, thanks. May pupuntahan pa kasi ako eh. Eh, hindi naman ako nagmamadali eh. Hatid na kita ron. Hindi na talaga. Thank you na lang. Ikaw ang bahala. Ah, sige. Yeah. See you. Bye! Hi. Nilat mo ako. Akala ko wala ka pa eh. Ba't ngayon ka lang? Ngayon lang kasi ako nakatakas sa hotel eh. Marami kasing bisita. Galit ka ba? Ayoko ng pinaghihintay. Sorry. Hmm? Ano? Sorry. Hoy, mag-6:30 na. Baka malate ka. Bakit ka ba lagi nag-aapura? Meron ka pang kadate na iba, no? Ikaw itong may lakad eh. Kung wala kang kumpiyansa sa kanya, bakit di mo pa siya hiwalayan? Pareho niyang pinahihirapan ng isa't isa. Kaya mo ba inisplitan yung boyfriend mo? Wala kang kinalaman doon. Desisyon ko yon. At huwag mo akalain kaya ako sinasabi sa'yo to dahil umaasa akong mapupunta ka sa akin. Ang sweet mo talaga. Mabuti na yung maliwanag. Okay tayo
Pero hindi ko ma-imagine makasama ka sa bahay. Mahal mo ba siya? Hindi ko alam. Bakit mo siya pinakasalan? Magaling siya sa... Anton, kung ang lahat ng babaeng magaling sa pakakasalan mo, mala-life imprisonment ka. Kakampi ba kita? Hindi lahat ng babae katulad ko. Belen, qué sorpresa! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto has llegado? ¿Hace el mes? ¿Y cómo te fue el viaje? Uy, kumusta ka na ba? Mabuti. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ah, talaga? Kami join mo. Naku, kanina pa ako kumakain. Masarap ka eh. Hi, Elaine. How's Canada? Kaya ako nga pinaayos yung bahay sa La Union para may magamit kayo. It's only a short drive from here, and you need the break, Anton. Oo nga. Sana naman, every once in a while, you can go down to Manila. Anong ginagawa niyo dito? Me? I can only stay in Baguio for 2 weeks. After that, I'll start dying of boredom. How can you survive, Susan? Literally, bundok ito. Madali na yan sa babae. Basta ba't maghahanap ka ng magagawa sa bahay? Imposible kang mainip. Hindi ba, Susan? Oo. Pero minsan, yayain mo naman ang esposo mo sa La Union, Susan. Sayang naman ang bahay ninyo doon, di ba? Uy, siya nga pala, Susan. Isang pelikula mo, ipinalabas sa Canada. Talaga? Oo. Alin doon? Hindi ko matandaan ang title. Pero, sinabi ko sa mga Pinoy sa Toronto, ikaw ang asawa ng pinsan ko eh. Napanood mo ba? Hindi, sayang I missed it. At saka, to be frank, hindi ako mahilig sa bold movies. Mabuti, wala kang balak mag-artista ulit. Well, may offer sa akin. Hindi naman comeback, guest role lang. Tatanggapin mo ba? Pag-iisipan ko. Well, I hope hindi mo tatanggapin. Bakit ho? May asawa ka na. Hindi magandang tingnan. Anong masama doon? Dati ko naman hong trabaho yon. Yeah, but what will people say? And the gossip. Alam mo naman sa pelikula, puro chismis. No need to worry, ma. Nag-usap na kami ni Susan tungkol dyan. And the answer is no. Well, I hope so. Nagsawa na rin siya. Dumating na sa amin ang panahon na hindi na importante katotohanan. Kung ano na lang ang gusto namin paniwalaan, yun ang totoo. Para sa'yo. Iwanan mo na siya, Susan. Kung gusto mo, kaya-kaya mo bumalik sa pelikula. Hindi ka pa nakakalimutan ng mga fans mo. At maraming producers at nakahanda ka pang kunin sa pelikula. Maganda yun, magka-comeback ka. Susan Paredes returns to the big screen. Pagkatapos ng mga publicity, ang up-and-coming sex queen tinalikuran ng promising career dahil nakapangasawa ng mayamang binata. At pagkatapos ng mga statements ko sa press na ayoko ng intriga sa pelikula dahil nakahawak na ako ng isang matabang isda. Helen, pagtatawanan nila ako. Sasabihin nilang kaya lang ako bumabalik sa pelikula dahil pinagsawaan na ako ni Anton. Kahit na anong gawin mo, may sasabihin ng tao. Alam mo, Helen, kung magsalita ka, bukong-bukong trabaho mo. Magaling kang ang PRO. Hindi bali ng chinichismis kesa hindi naman pinapansin. Publicity pa rin yon. Papatok ang project ko. Susan, kaibigan naman kita. Alam mo ba ang naramdaman ko nung pinilit nila akong tanggalin ang bra ko sa first starring role ko? Alam mo bang nararamdaman ko tuwing makikita kong sarili ko sa screen halos hubad-hubad at pinaglalawayan ng mga lalaki nanonood? Tuwing nakikita nila ako, para pa rin nila akong hinuhubaran. Helen, hindi mo ako pwedeng sisihin. Kung nakarating man ako kung nasaan ako ngayon, dahil ginamit ko ang aking utak, pinuhunan ko ang aking katawan at aking pagkatao.
Hindi na ako pwedeng bumalik sa pelikula ng talunan. Hindi na nila ako pwede pagtawanan. Tapos na yan, Helen. Tapos na ang lahat. Kung ganun, bakit nagpasabi ka na gusto mong bumalik sa trabaho? Para malaman nila kung nasaan ako ngayon. Hindi na ako si Susan Paredes, Helen. Ako na si Mrs. Susan Quaresma. Naintindihan mo ba ako? Huwag kang maawa sa akin, Helen. Sa tagal ba naman ng pagsasama natin, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Kung garapalan ng laban, sanay ako dyan. Nag-artista yata ako. Mag-iingat ka, Susan, ha? Hindi ito role sa pelikula. Totoong buhay to. Buhay mo. Bakit? Sa panahong bang ito, may pagkakaiba pang buhay sa pelikula? Nasaan siya ngayon? Umuwi na raw. Mga bago mag-7. Pinadaanan nga yung mga pictures eh. Pumunta ka ba sa bahay niya? Hindi. Pero inuwanan namin sa nagdi-develop eh. Dahil kilala namin. Niya ang inapura. Sino bang kinakatagpo ni Susan sa hotel na yon? Alam mo, hindi pa nakukuha mga listahan ng tenants dun eh. Baka bukas. Gusto ko malaman kung sinong kinakatagpo ni Susan. Siguraduhin mo, Joe. Bukas na bukas. Anton, first thing. Okay? Ipaghahain ko ba kayo? Wag na. Kumain na ako eh. Ay, sige ho. Susan, huwag ka na magtulog-tulugan. Pagod ako, Anton. Tingnan mo na. Digising ka nga. Nakilang beses ba kayo ng boyfriend mo? Huh? Aray! Hindi ako lumabas. One more time. Baka maniwala ako. Pagod ako, Anton. Pagod ako, Anton. Ano ba? Pagod ka! Pagod ka! Pinagod ka ng lalaki mo! Kung kani-kanina ko lalaki nagpapagamit tapos ang lakas ng loob mong sabihin, pagod ka para sa akin? Hayop ka! Aray ko! Ay! Ha? Gusto mo lumaban? Gusto mo masaktan? Ha? Pagod ka, ha? Senyorita? Senyorita? Senyorita, yun ang bagong lipat na lalaki sa tapat natin. Nandiyan na naman ho. Bakit daw? Gusto na naman daw makitawag sa telepono.
Hi. Hi. Makikistorbo lang sana ulit. Makikigamit yung telepono nyo. Hindi pa kasi kinakabit yung telepono ko eh. Araw-araw ko naman pinapalo up. Sige. Thank you, ah. Sige na. Hello? Si Danny to. Yeah. Ay, sabi yung mga listahan? Okay. Sige, dadaanan ko lang dyan. Hindi ko alam kung anong oras, no? Sige, akong bahala. Sabi mo na lang, ha? Sige. Bye-bye. Thank you nga pala ulit. Talagang palagi lang ako nakaka-istorbo sa inyo. Siya nga pala, I'm going downtown. Baka gusto mo sumabay, pwede kitang daanan. Magsha-shower lang ako and then... Anong nangyari dyan? Alin? Yan sa pisngi mo. Wala. Kagagaan ko, nadulas na ako sa banyo. Kaya next time, mag-iingat ka na. O paano? Dadaanan ba kita? You know, you look familiar. Parang nakita na kita somewhere. Ang bari ng linya, no? Pero totoo yun. Dati akong artista. Yeah? No wonder. Kaya naman pala you look familiar. Ikaw, what do you do? I'm into construction. Pupunta ko nga yung contractor na binobola namin eh. Ikaw, ano nga palang trabaho ng husband mo? Sinabi ko na sa yung sa import-export. Yeah. Sorry, nakalimutan ko. Masyado kasi maraming iniisip ko eh. Diyan lang ako sa rotonda, baka makalimutan mo. Yeah, sige. Minsan kang gumawa ng skandalo, Anton. Kapag hiniwalayan mo si Susan, mag-uumpisa na naman ang usap-usapan. Hindi ko iniisip gawin yan, Ma. You should know me better. Wala sa pagkatao kong umatras sa problema. Kasalanan mo rin yan. Huwag niyo na akong sisihin. Nandiyan na yan eh. By the way, Kathy's back. Oh, ayos na? Yes, ma'am. Ayos na po. Nakasalubong ko sa club ang father ni Kathy. And he tells me she's back. May asawa na ba siya? No? Ikaw lang ang impulsive. Ano sinabi niya nung nabalitaan niyang may asawa na ako? Ang disenteng babae ay hindi kumikibo kahit nasasaktan. She has too much pride to betray her feelings. Anton, do you want me to arrange something? Anong ibig niyo sabihin? Kitang-kita naman sa mukha mo eh. Gusto mo bang makausap si Kathy? Magkatulad tayo. Laging pinaiiral ang orgulyo. Kaya nga minsan ay napapahamak. Trust me, iho. You know I've always done things for you. Ano naman mukhang iharap ko sa kanya? Anong mukhang ihaharap mo sa iyong sarili kapag hindi mo na-resolve ang feelings mo tungkol sa kanya? Iho, trust me. Wala pa siya nakukuha ang pangalan ng tumitira doon. Pero may mga pictures. Gusto ko makasiguro. Punyeta! I want names. Kailangan ko ng mga pangalan. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya. Tawagan mo si Shirley. Okay.
Senyorita? Senyorita? Si Mang Danny ho. Thank you, Sa'yo yata ito. Naiwan mo kanina. Itong lighter tsaka sigarilyo. Thank you. I better go. Magja-jogging pa ako Salamat uli. Anong iniisip mo? Wala. Nothing important. One for the road? Alam mo, one of these days, pagtawag mo sa akin, hindi mo na lamang ako matatagpuan. Is that a threat? No, not a threat. Just the truth. May hangganan din ang pagpapagamit. Yung ba ang kala mo ginagamit lang kita? Huwag ka naman maging corny na sabihin mo sa akin na mahal mo ko. Please, Anton. Hanggang ngayon ba naman magbobolahan pa tayo? Sagutin mo, please. Hello? Sandali. Hello? Ojo? O, sige. Nalaman na nila kung sino kinakatagpo ni Susan. Si Jaime. Sino yon? Dating boyfriend niya bago kami nagkakilala. Bakit? Kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo. You know what's wrong? Siguro kailangan natin ng music. You want to have some music? Huh? Bahala ka. Okay ba?
Parang pelikula, no? Don. Don, please. Huwag ka. Gusto mo lumaban? Gusto mo masaktan? Tapos ka! Tapos ka! Pinasok yun ang lalaki mo! Kung ka rin ako lalaki nagpapagamit tapos ang lakas ng loob mong sabihin, tagod ka para sa akin? Ayos ka! Aray ko. Ay. Ha? Huwag ka, please. Pagod ka? Mama, dyan na mo tayo sa kanto. Pinatawag mo raw ako. Bakit? Wala naman, wala lang akong makausap. Wala bang asawa mo? Hindi siya umuwi kagabi. Parati naman siyang ganun eh. Baka naman busy lang sa trabaho. Siguro, ewan ko. Kilala mo ba asawa ko? Akala ko nagkakilala na kayo. Hindi pa nga kami nakikita eh. Siguro hindi pa lang nagkakatiyempuhan. Okay, one time, imbitahin kitang mag-dinner tayong tatlo. I think you will find him interesting. Mahilig din siya sa kung ano-ano. Health freak din siya. Katulad mo, hindi ba? Hindi naman. Pinangangalagaan ko lang ang katawan ko. Well, mabuti. Well, I better go. Baka may iba ka pang gagawin. Wala akong gagawin. Maupo ka muna. Hindi na rin. Baka nga may iba ka pang gagawin. Sige na, please. Ay, nako. Wala nga ako magawa dito sa bahay. Ni wala man lang akong diversyon. Si Anton, husband ko, may trabaho siya. Marami siyang inaasikaso. Pero ako, parating nag-iisa dito. Nakapanood ka ba ng pelikula ko noon? Nakita ko lang yung mga pictures mo sa magazine. Magaling ako. Hindi naman sa pagyayabang, pero talaga, magaling ako. Eh bakit tumigil ka? Mas magaling akong asawa kesa isang artista. Pwede ka pang mag-artista kung gusto mo. Mahirap na pag may asawa. Hindi ko na siguro kaya mag-artista. Ikaw, Dani,
May girlfriend ka ba ngayon? Nung araw. Nasaan na siya? Hindi na kami nakita simula nung magkahiwalay kami. Yung tipong mong yan? Mababakante? Hindi. Good boy ako eh. Sayang. Sige, umalis ka na. Minsan ako na maimbitahin mo sa bahay mo. Oo, okay lang. Sige ha. Promise ha. Paano mo nalaman na andito ako? Sinabi sa akin ni Mama. Kahapon ko pa nga sanang gustong pumunta rito eh. Kaya lang nahihiya ako. Aba, Milagro, nahiya ka sa akin? Di ko alam masasabihin ko eh. There's nothing to explain, Anton. Naintindihan ko. Babalik ka ba sa States? Nakakuha ko ng trabaho sa United Nations. Maganda na rin ang position. And I have good chances of being appointed to office. Huwag ito. May asawa ka na. Kathy, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Let's talk about something else, Anton. Nabigla lang ako. Nung umalis ka, muntik ako masira ng ulo. Marami akong katarantaduhang ginawa. Nung una, gusto kong sumunod sa States. Sinabi ko sa sarili ko, bakit niya ako iniwan? Tapos nga, nakilala ko si Susan. Nabigla lang ako, Kathy. Iba siya. Hindi katulad mo. Akala ko nga nung una. What's the point, Anton? Asawa mo na siya. And from what I've heard, mabait naman siya. Paano na tayo, Kathy? Kahit gustuin ko man, Anton. I do not think I want to be involved with you anymore. But you love me. I loved you. Pero, at this point in time, mas mahal ko ang aking sarili. Ayaw ko ng gulo ng aking buhay. Let's leave things the way they are, Anton. Wala na tayong magkakawa. Anton? Iwan mo ko. Gusto ko mapag-isa. Anton, kailangan natin mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matagal na tayong hindi nag-uusap. Hanggang kailan pa natin pahirapan ang ating sarili? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Hiwalayan kita. Para makasama mo lover boy mo. Yan ba sabi niya Pero sa'yo? bakit pa natin kailangan magsama samantalang hindi mo naman ako minamahal? Dahil akin ka. Akin ka. Napakaganda mo, Susan. Napakaganda mo. Kailan ka natutong magsinungaling? Nung pinakasalang kita, natikmo mo lahat ang mga pangarap mo. Kasi mapangan ba yun? Tapos lulukohin mo ako. Nasasaktan ang panty. Magsasama tayo sa impyerno, Susan. Huwag mo akalain pakakawalan kita. Pareho tayo maghihirap. Hayop! Ang hayop ay para sa hayop.
Sino yan? Ako, si Susan. Sandali lang. Sandali lang! Hi. Uy, ikaw pala. Pasok ka. Parati ka pumupunta sa bahay pero I never got the chance na makita tong tinitiran mo. Pasensya ka na, medyo magulo dito eh. Okay pala tong tinitiran mo eh. Malaki. Wala ka ba kasama dito? Wala. Kahit maid? Sakit lang ng ulo yun. Isa pang problema yun eh. Siya nga pala. Lasagna para sa'yo. Nako, maraming salamat ah. Ikaw nga pala, care for something? Coffee, please. Sige. Ayusin ko na rin to ah. Sandali lang, Okay. excuse me. Siya nga pala, iniimbitahan kita for dinner, pero sorry, busy pa kasi ang husband ko eh. Okay lang. Ano ba talagang trabaho mo? Ano ang sabi mo? Sabi ko, ano ba talagang trabaho mo? Kasi parati ka dito sa bahay. Nagtataka lang ako kung anong trabaho mo. Parang middleman. Marami akong kinakausap. Masarap palang buhay mo, pakaukausap lang. Okay lang, pero mahirap din. Depende kung mahilig kang makiharap sa tao. Pero kung minsan nakakapikon na rin eh. Talaga? Oo, kung minsan hindi mo malaman kung ano iniisip nung kausap mo eh. Di mas lalong masaya. Pasensya ka na ah. Wala pa akong tray eh. Napatamis yata ah. Hindi, okay lang. Mahilig talaga ako sa marami asukal. Share tayo. No thanks. Para sa'yo yan eh. Masarap pala to ah. Wala ba mister mo? You should know. Ano ka mo? Wala. Hobby mo ba talaga ang manilip ng kapitbahay mo? Interesado lang kasi ako sa view eh. Hindi ko nakalain kasi na andun ka pala sa bintana at View sa gabi? Come on, Danny. sorry. Hindi na mauulit. Aksidente yon. Marami na nga aksidenteng nangyari sa mundong ito. Thank you sa coffee, ha? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Prangkang tao ako. Pasabi mo lang sa akin. O sige. Wag na. Ako na lang. O ano? Gusto mo pa bang ipagpatuloy? Bakit? Natatakot ka ba? Papalakas ng loob. Mag-ingat ka lang. Mautak na babae ang asawa ko. Alam ko, artista eh. Nagagandahan ka ba sa asawa ko? Okay lang. Sige. Pare. Anton! Alisin mo yan, hindi ka nakakatawa. Sino ba nagpapatawa? Ano bang palabas na naman to? Ba't hindi mo sa akin sinabi nandito sa amin? Ang galing mo talaga. Anton, nagkakamali ka. Mahusay kang ang artista. Sana pinayagan na kitang bumalik sa pelikula. Anton, itago mo yan.
Mag-usap tayo ng parang tao. Ikwento mo nga sa akin kung anong mga ginagawa niyo ni Jaime. Alam ba niya ang mga favorite techniques mo? Minsan nga i-arrange mo mag-lunch and date tayong tatlo para makapag-compare notes kami. Ando, ibaba. Gusto mo bang pasabugin ko ang pagmumukha mo? Sige. Patayin mo na ako na matapos ang paghihirap ko. Oh no. That's too easy. Gagawin mo pa akong kriminal. Hindi ako magbabayad para sa mga kasalanan mo. Anton, magkaibigan lang kami ni Jaime. Maraming kaming pinagdaanan. Akala mo ba may lakas loob ako na lukuhin ka? Doon nga ako nagtataka eh. You never fail to surprise me. Sino nagsumbong sa'yo? Si Danny? Yung tanga mong detective na bubuntot-buntot sa akin? Akala mo ba hindi ko alam yun? Kung alam kong pinasusundan mo ako, bakit pa ako makikipagkita sa kanya? Kung may masama kami intensyon. Tumigil ka! Okay. Inaamin ko. Tumatakas ako dito sa bahay na ito. Nakipagkita ako kay Jaime. Pero ni minsan, di kita niloko. Anton, wala kaming relasyon ni Jaime. Tumigil ka! Bakit hindi mo itanong sa tanga mo detective para maniwala ka? Mandani, tulungan ninyo ako. Ang senyorito ko at saka ang senyorita ko nagpapatayan. Dali! Dali! Dali, dali! Mandani, dali! Senyorita! Sino yan? Sandali lang. Anton. Kamunti ka na siya napatay. Sige, asur ka na matulog. Munti ka na siya mapatay. I don't want to hear about it, Anton. Kailangan kita kasi. Balang araw, hindi ako makakapagpigil. Mapapatay ka siya. Mapapatay ka siya kasi. Akala ba yun ang gusto ko? Kailangan kita kasi. Huwag mo akong iwan. Kung di mo ako mahal. Bakit ka pa bumalik dito? Bakit ka pa pumayag na makipagkita sa akin? Para patunayan sa akin sarili na maaari ako mabuhay kahit na wala ka sa akin. Mag-usap lang tayo bukas, Anton. Anton. Mahal kita. Kailangan kita. Huwag mo akong iwan. Please. Huwag mo akong iwan. I need you. Huwag mo akong iwan. She's going to be all right. Nabigyan ko na ng sedative para makatulog. Nai-report mo na ba sa pulis ito? Ang nangyari? Hindi na ho kailangan. Private matter naman ho ito eh. Ako na lang ho ang bahala. May relasyon ka ba sa babaeng ito? Kaibigan ho. Wala naman sa usapan natin yun, Nasa ospital ang asawa mo ngayon. Kung nagkataon Labas ka na ron. Kunin mo na lang ang pera at huwag ka na magtanong. Basta
Basta siguraduhin mo walang investigasyon. Joe. Oh. Tapos na ang usapan. Makakaalis ka na. Gusto ko sana magpaliwanag. Hindi ka sa akin dapat humingi ng bonus. Si Anton ang kumontrata sa'yo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Magaling kang detective. Bakit? Wala ka na bang masagap na trabaho? At hanggang nag-aaway na mag-asawa na lang pinagkakakitaan mo? Magsama kayong lahat. Tinanggal niya na ako sa kaso. Magre-resign naman talaga ako eh. Naunahan lang ako na asawa mo. I'm sorry, Susan. Hindi ko alam. Hindi ka sangayon sa mga plano ko, ano? Bakit ka ganyan? Anton, I never understood you. And I must admit, wala akong intensyon to even try to understand you. Kaya nga tayo nagkakaigi. Nagtiwala ka din sa detective mo. Kung ikaw ang lokohin niya. Huwag ka na magmarunong. Ang talent mo hanggang kama lamang. Huwag ka na mag-ambisyon maging mautak. Alam mo kung anong problema mo, Anton? Masyado kang in love sa iyong sarili. Saan napunta mo ngayon? Meron ka na ba ibang kaso? Wala. Papalipas lang ako ng ilang araw dito. Babakasyon. Pagkatapos siguro babalik na ako sa Maynila. Ba't ka pa bumalik sa kanya? Mahirap ipaliwanag. Kaya ka siguro ginagano ng asawa mo. Dahil pinapayagan mo siya. Dahil ba sa pera? Hindi lang yun. Madali lang kumita ng pera. Magubad lang ako sa pelikula, kikita ako ng pera. Ba't hindi mo siya iwanan? Sumama ka sa boyfriend mo. Magtanang kayo. Dahil ayokong mamatay. Ayokong mapahamak si Jaime. At hindi ko boyfriend si Jaime. Hindi ka naniniwalang wala akong kinalaman kay Jaime, no? Eh bakit nga ba? Ikaw nga tong tumitik-tik sa amin. Pakiramdam ko nga minsan, may sumusunod sa akin likuran. Para bang parating may nakatitig sa akin. Sinabi ko nga kay Jaime, sabi niya sa akin, nagigilty lang daw ako. Wala naman akong dapat ika-guilty. Kung wala kang kaugnayan kay Jaime, bakit pinupunan mo ang buhay mo? Tinutulungan ko lang siya. Dati kong boyfriend si Jaime. Pero, nakabuntis ang isang sekretarya. Sinusustentuhan niya buwan-buwan. Para ko lang siyang kapatid. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Akala ko, magiging masaya ako nung pakasalan ako ni Anton. Pero nagkamali ako. Artista ako noon, nung pinakasalan niya ako.
Pinilit niya akong baguhin. Marami siyang pinagbawal. Pananalita, pananamit. Dapat daw maging disente ako. Respetado. Para bang napakarami ng pinanggalingan ko. Wala na ako makausap. Wala na ako magawa. Maaring maraming bagay akong nagawa na pinandidirihan ng marami. Pero wala sa pagkatao kong mandaya. Tinutulungan ko lang si Jaime. Bakit hindi mo ito sinabi kay Anton? Sa tingin mo ba naniniwala sa akin si Anton? Kung kukuha ko na ibang lalaki, yung mas magaling kay Anton, hindi katulad ni Jaime, lalampa-lampa, takot na takot kay Anton. Alam mo bang nanganganib ang buhay ni Jaime? Pinagsabihan ko na siya. Inabutan ko na siya ng pera para umuwi ng Maynila. Kawawa naman ang... Biglang iniwan ang kanyang trabaho. Isa siyang detailman sa kumpanya ng gamot. Ano ba naman ang laban ng isang detailman kay Anton? Ikaw, takot ka ba kay Anton? Hindi. Naniniwala ka ba sa akin? Oo. Kaibigan ba kita? Kung kinakailangan. Natatakot ka bang mahuli tayo ni Anton? Wag. Wala nang detective. Naalis na sa kaso. Sino nagdala nito? Siya. Anong oras? Mga 10. Wala nang ibang sinabi si Kathy. Nasabi niya, ibigay lang sa'yo ang sulat at aalis na siya. Sige na. Sige. Bakit hindi mo iwalayan si Anton? 2 reasons. Sino ba naman ang makakapagsabing isang tatanga-tangang lumaki sa Malibay ay makakapag-may-ari ng ganito? Dapat sa panahong ito maging sugapa ka. Kapag kukupad-kupad ang kilos mo, mapag-iiwanan ka ng panahon. Minahal mo ba siya o ang kanyang pera? Si Anton ay ang kanyang pera. Alisin mo ang pera ni Anton at pangkaraniwang tarantado na lamang ang may iwan. Alam mo, mas okay ka sa kama kaysa kay Anton. Si Anton, nananakit. Kapag kaming dalawang magkasama, sarili niya lang iniisip. Sabi mo 2 reasons. Isa pa lang nasabi mo sa akin. Kapag iniwan ko si Anton, mawawala ang lahat sa akin. Kita mo na, di pera din pala. Totoo. Sawang-sawa na ako sa pagmamalinis. Nung nag-aartista ako,
tutol si Itay. Dahil lahat daw ng artistang babae, kinababaksakan. Mahina ang sikmura ni Itay. Kaya siya siguro pinanganak na kobrador ng kuryente. Kapag hiniwalay mo si Anton at napatunayan sa korte binababoy ka niya, imposible hindi ka makakuha ng parte ng kanyang kayamanan. Bakit parte lang? Ang lahat ng nasa akin ngayon ay pinaghirapan ko. Hindi pwedeng parte lang. Gusto ko. Lahat. Masama sa tao yung masyadong sugapa. Sa huli, wala rin nakukuha. Bakit? Huwag mong sabihin, hindi ka swapang, Danny. Tinanggap mo rin ang pera ni Anton. Pinagtrabahuhan ko yun. Bakit? Pinagtrabahuhan ko rin ang pera ko. Senyorito, kayo pala. Si Susan. Ho? Kuwan ho. Bakit nandito ka? Bahay ko to. Aling Nena, Po? iwan mo muna kami. Ho? Opo. Tatapusin mo ba yung ginawa mo nung huling nandito ka? Yung baril mo, nasa drawer ng night table. Kukunin ko para sa'yo. Nag-usap na kami ng abogado ko. Bukas na bukas, pwede ka nang bumalik ng Maynila. Susan, you win. Maghiwalay na tayo. No way. Di ba yan ang gusto mo? Nag-iba ang isip ko. Babae ako. Pwede kami magpalit ng isip kung mapagpapasyahan namin. Ano na naman laro ito? Ikaw ang gumawa ng rules. Pues, pangatawanan mo. Sabi mo, ako ay para sa'yo. Pues, ikaw ay para sa akin. Pwede ka nang sumama kay Jaime. Kung Hindi, Anton. Dito ako. Tayong dalawa. The only way na magkakahiwalay tayo ay kung mamamatay ako o ikaw. Di ba yan ang sinabi sa atin ng pare nung kinasal tayo? Till death do us part. iba ka rin ano. Kaya mo nga ako pinakasalan dahil bilib ka sa akin, hindi ba? Magkatapat na magkatapat tayo, Anton. Lahat ng gusto ko, kinukuha ko. Tulad mo. Magtiis ka, Anton. Walang pakialamanan. Pero, tayo pa rin. Yung baril mo, nasa drawer ng night table. Sa dati mong pinaglalagyan. Hello? Danny, Sino to? si Susan ito. Pwede ba tayo magkita? Kailan? Danny, Hmm? magkano binayad sa'yo ni Anton para bantayan ako? Huwag na natin pag-usapan yon. Bakit ayaw mo sabihin? Tapos na yon. Kung akong mag-hire ng services mo, magkano sisingilin mo? Tumigil ka nga dyan.
Bakit? May pera rin naman ako ah. Nagbabakasyon ako, ayoko na magtrabaho. Wala bang special privileges ang mga kaibigan? Ha, Danny? Ayaw mo pa? Tutulungan mo ba ako? Paano? Kailangan wala si Anton. Akala ko ba ayaw mong humiwalay sa kanya? Hindi yun ang aking iniisip eh. Kailangan kong yung tulong. Hindi kita maintindihan. Kung magkano binayad sa'yo ni Anton, dodoblehin ko. Tulungan mo lang ako. Halika na, ihatid na kita. Bakit? Takot ka rin ba kay Anton? Hindi ako mamamatay tao. Matitiis mo bang habang buhay akong ganito? Ha? Ikaw na rin nagsabing ginusto mo yan. Kapag wala na si Anton, iyo na ako, Danny. Kahit anong gusto mong gawin sa akin, papayag ako. Tulungan mo lang ako, Danny. Ha, Danny, please. Paano ang gagawin natin? Ikaw ang dapat magtiwala sa akin. Halika na. Sandali. Bakit? Not today. Bakit? Basta, Sino na naman yan lalaking kinalulukohan mo? wala. Wala pala, halika na. Anton, ano ba? Pwede ba tayo nag-usap? Ah. Hoy, hindi bagay sa'yo nag-iisip. Buntis ako. Ha? Hindi ko sigurado kung ikaw ang ama. Ilan ba kami? Ewan. Eh, paano mo malalaman kung sino ama? E di tingnan kung sinong hawig. Pag blonde ang buhok, more or less alam ko na kung sino. Tutuloy mo ba yan? I think I'll make a good mother. Iba ka talaga. Yun din ang sabi sa akin ng mami ko bago niya ako pinalay sa bahay. Oh. Tanga, panggastos to. You've given enough. Hindi yan ang kailangan yun. At ang kailangan ko, kailanman, hindi mo maibibigay at hindi mo ibibigay. Naintindihan mo ba sinasabi ko, Anton? Sorry. Excuse me. Tawagan mo ko pag... For what? Huwag kang corny, ha? Hindi bagay sa'yo. At saka turn off ako sa lalaking corny. Well, that's it.
Huwag ka mag-alala. Pagkawig mo, tatawagan kita. Bukas ang gabi. Okay. Okay, bye-bye. Aling Nena? Aling Nena? Po? Senyorita? Bukas ng umaga bumaba ka ng Maynila, ha? Ho? Bakit po, senyorita? Matagal ka nang humingi ng bakasyon, hindi ba? Kaya, ayaw bang magbakasyon kahit ilang araw? Hindi naman ho sa ganun. Baka lang ho kasi magalit ang senyorito ko Sinabi ko na sa kanya, pumayag na siya, huwag ka mag-alala. Sigurado ho kayo? Na hindi magagalit ang senyorito ko? Hindi. Payag Akong ho siya? bahala. Akong bahala. Tanggapin mo. Salamat po. Sige ho, bababa na ho ako. Sige na. Huwag mong sabihin lalabas ka pa. Hindi. Titingnan ko lang baka naiwan ko bukas yung ilaw sa garden. Kung bakit mo pa kasi pinag-off si Aling Nene. Doon ang kwarto niya. Ingat ka, Tani, ha? Sige na.
lalapit! Huwag ka lalapit! Huwag! Huwag! Baril mo! Baril mo siya! Sige na, Danny! Dani! Huwag ka makikinig sa kanya! Ako ba? Huwag kang matakot! Gawin mo na! Danny! Tawag mo yan! Siya, Danny! Ano pang hinihintay mo? Sige na! Patayin mo siya! Susan! Thank you, Danny. Bakit hawak mo yan? Dumating ka sa aming bahay. Nag-usap kayo ng aking asawa dito sa kwarto. Habang nag-iintay ako sa labas. Nag-away yata kayo tungkol sa pera. Humihingi ka pa ng dagdag para sa iyong bayad. Pero ayaw ka ng pakialaman ni Anton. Dahil sinisanti ka. Nagalit ka. Nagsigawan kayo. Nilabas mo ang iyong baril. Pinatay mo si Anton. Anong pinagsasabi mo? Pumasok ako. Nataranta ka. Pinagtangkaan mo akong gasain. Kinuha kong baril ni Anton sa drawer kung saan niya ito'y tinatago. Kailangang ipagtanggol ko ang aking puri. Hindi kita maintindihan, Susan. I'm sorry, Danny. Kailangan. Yan ang problema sa inyong dalawa. Hindi niyo alam na may utak din ako. Di hamak na mas mautak kesa sa inyong dalawa ni Anton. Plinano mo to? Oh, sabi nga ni Jaime, mas magaling daw akong direktor kesa artista. Kasabot mo si Jaime? Assistant ko lang. Tulad ng sinabi ko sa'yo, duwag si Jaime. Ako ang matapang na sikmura. Susan, wag! I'm sorry, Danny. Pero ayokong masira ang plot ng storya. You're alright. Susan, wag! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, kapitbahay! Pinatay ang asawa ko! Mama! Mama! Binaril ang asawa ko! Tulungan niyo ako tumawag ng pulis, please, ma'am! Mrs.? Binaril ang asawa ko! Nilano kayo? Nasaan sila? Nandun ho sa loob. Pinasok ko kami. Gusto niya ho ako pagsamantalahan. Binaril ko ho siya. Pinatay ko ang mama. Kayo nasa loob. Kayo, naiwan na lang kayo dyan. Diyan ho nangyari. Susan! Jaime, Susan! nabaril si Anton. Bakit ano nangyari? Pumasok yung detective. Binaril niya si Anton. No? Napatay ko yung detective. Gusto niya kasi ako Mrs., saktan. sino ito? Kaibigan ho ako ni Mrs. Quaresma. Tumago siya sa akin dahil bigla daw dumating ang kaaway ng kanyang asawa. Sige, Mrs. Pumasok ko tayo sa loob. Nandito mo kayo. Nandito sila. Dito ko sila iniwan. Nandito sila. Silang dalawa. Mrs. Patay sila. Dito ko sila iniwan. Jaime, maniwala ka. Dito ko sila iniwan. Patay sila kanina. Binaril ko si Danny dito. Eh, nasa noong mga baril? Baril? Andito. Yung baril! Ang baril!
Susan! Thank you, Danny. Bakit hawak mo yan? Dumating ka sa aming bahay. Nag-usap kayo ng aking asawa dito sa kwarto. Habang nag-iintay ako sa labas. Nag-away yata kayo tungkol sa pera. Humihingi ka pa ng dagdag para sa iyong bayad. Pero ayaw ka ng pakialaman ni Anton. Dahil sinisanti ka. Nagalit ka. Nagsigawan kayo. Nilabas mo ang iyong baril. Pinatay mo si Anton. Anong pinagsasabi mo? Pumasok ako. Nataranta ka. Pinagtangkaan mo akong gasain. Kinuha kong baril ni Anton sa drawer kung saan niya ito'y tinatago. Kailangang ipagtanggol ko ang aking puri. Hindi kita maintindihan, Susan. I'm sorry, Danny. Kailangan. Yan ang problema sa inyong dalawa. Hindi niyo alam na may utak din ako. Di hamak na mas mautak kesa sa inyong dalawa ni Anton. Plinano mo to? Oh, sabi nga ni Jaime, mas magaling daw akong direktor kesa artista. Kasabot mo si Jaime? Assistant ko lang. Tulad ng sinabi ko sa'yo, duwag si Jaime. Ako ang matapang na sikmura. Susan, wag! Relax. I'm sorry, Danny. Pero ayokong masira ang plot ng storya. You are right. Susan, wag! Pambihira ka. May iba dyan nakipagpatayan para sa pera. Ikaw pang may lakas ng loob na tumanggi. Habang nasa akin ang perang yan, hindi ako makakatulog. Naulol ka rin niya, no? Naloko ka rin niya. Tapos na yon. Pinagsisisihan na ni Susan lahat ng kanyang mga kasalanan. Isang tanong, Danny. I'm just curious. For a while there, akala ko na kumbinsi ka na niya. Bakit nagbagong isip mo? Napaniwala niya ako nung una. Nagduda ako na magtapat siya ng kanyang mga ambisyon. Kung ba't kanya pinakasalan. Sayang. Sayang. Bakit? Huwag mo sabihing umibig ka sa kanya. Labas ka na sa problema ko. Isang tanong din, Anton. Bakit mo siya pinakasalan? Nag-aapoy, nagliliyab, ang puso kong puno ng nasa. Ito naman kung inyong dadamhin. Maghanap ako. Ito'y nais mong maangkin. Parang pelikula.